welcome back sa ating channel na Isa Chop. So kasama natin ngayon si, ano ba to? Si Sam-Sam. Ayan, so hindi ko daw siya pinapansin kasi daw magbibideo ako. Pero mamaya mag-Pokemon Unite. Ayan, mamaya maglalaro daw ako ng Pokemon Unite. But anyway, etong video na to ay tungkol sa seed stratification or yung pag-prepare ng seed bago ipunla. Ang seed stratification, yung iba ang ginagawa, nilalagay sa fridge, after nun, pinababadpasin nila sa iba't ibang klase ng liquid, no? Maaring may iba ginagawa yung mga acid yata, yun na makapagtunaw ng mga balat ng seeds para mas mabilis makalabas. Iba naman, inapa-smoke, ayan, sa mga biblis. Pero ang tinuro sa akin kasi, kaya ako naggawa ng video na to, ay ilagay sa freezer yung seeds para ma-preserve yung freshness ng seeds. Halimbawa, hinarvest mo ngayon, tapos nilagay mo sa fridge ng, let's say, 1 buwan or 2. Pagka tinanim mo yon, para mo lang ring siyang tinanim within that day kung kailan mo siya hinarvest. So, ganun siya ka-fresh. So, una, hindi ako naniniwala kasi nga, hindi ko pa rin nasubukan. Pero sa daming paliwanag, na ano na rin ako, kumbaga nag-decide na rin ako na bakit hindi ko i-try. Total, napakaraming seeds ako minsan na na-acquire sa mga harvest ko rin dito at sa mga nabibili ko. Sayang rin na tatanim ko rin agad lahat after a week or 2. No? At pag lumipas na yung mga 3 linggo pataas, no? Hindi na ganun kadami yung nagde-germinate. Kaya sabi ko, bakit hindi ko i-try? Pag naging successful to, edi mas matagal akong makakapag benta or makakapag tanim kung kailan ko gustuhin, no? At parehas lang yung result ng dami ng germination. Hindi ko naman nakalain na pagka stratify ka ng seeds, minsan mas maganda yung result, no? Tulad na lang halimbawa, hindi ito wala tong seed stratification, pero napakaganda, di ba? Ito yung tinanim within same day ng harvest. Ganyan kaganda. So meron akong tinanim, wala pang 1 linggo. Actually, 2 araw pa lang ang lumipas. No? Maniwala kayo sa hindi, may sign na ng germination. Nung una, hindi ako, sabi ko baka, nung unang araw pa lang meron na siyang sign ng life. Pero yung sign ng germination, halos, sabi ko baka yung life na nakikita ko, baka amag lang. Sa isang after 24 hours, nagkaroon agad siya ng sign of life. Pero hindi pa rin ako believe kasi baka sabi ko amag lang rin yan siguro. Kasi 24 hours, maaari bang mag-germinate yung nepenthe seeds after ng 24 hours. Kalawang araw, tinignan ko ulit. Sabi ko, mas dumami. Sabi ko, baka mas dumami lang yung amag, no? So, ngayong araw na to, ito yung 3rd day or 4th day. May nakita na talaga akong mga sign na may mga tumubo na seeds, no? So, ayun ang hahanapin ko ngayon. Ipakikita ko sa inyo para mapatunayan ko sa inyo na maganda rin pala mag-stratify ng seeds. At ito ay hindi lang sa mga highlands. Kasi highlands yung ito Kasi ito ay trongkata na flared na may kulay na parang stripe. So, ito yung campanulata. So, nung una, sabi ko baka amag nga lang. Pero ito yung nahumusga kung amag to or hindi. Sana ba yan? Ngayon ko lang rin i-zoom in to. Matagal ko lang gustong i-zoom in. Pero puro gabi kasi yung dalaw ko dito. Kaya hindi ko makita ng maayos. Wait lang, ayusin ko lang yung camera. Kinailangan ko pang ilagay sa 4K resolution yung recording natin. So kung mapapansin nyo, ayan yung mga puti sa dulo ng seeds. Maliit kasi itong mga seeds ng campanulata. So ayun ayun yung mga sign na nag-germinate na sila. Hindi pa naman yan yung talagang as in makikita mo yung mga leaf nung kumbaga nabubuksan na nila yung mga seeds nila, no? Tapos ayan, nagpo-produce na sila ng puti-puti. So ayun yung sign na
malapit na rin yan na lumabas yung plants. Siguro kung para less exaggeration, baka sabihin nyo sir, siguro dahil sa panahon rin ngayon kasi malamig, di ba? So sa tingin ko, mas bumili siya ng 2 times yung kaniyang pag-germinate kasi 2 to 3 weeks to bago ko makita. Ngayon, less than a week may sign of life na. So, goods na goods siya. Meron pa yata dito mas maganda. Ayun, ito pala. Meron na pala dito. Ito pala yung hinahanap ko kanina Ayun, meron na ring mga papalabas na green na. Ayan. Halos ko konti pa lang pero meron ng pailan-ilan, considering na 1 linggo pa lang to or less. Diba? So, mabilis na yan sa mga Nepenthes. Ewan ko sa iba kung mas mabilis sila nakapagpa-germinate na Nepenthes. Pero sa experience ko, na magkaroon ng sign of life, umabot ng 2 to 3 weeks bago magkaroon ng ganito. Pero ito, less than a week. Ibig sabihin, baka nakatulong talaga yung pag-stratify natin doon sa fridge. Tapos ayun, sa panahon rin siguro dahil malamig. Tapos ito pala yung mga update doon sa mga tinanim natin na nakaraan na Campanulata. Dami na, ikukumpara mo siya sa ibang Nepenthes, ang liit lang talaga ng Campanulata. Parang damo Hindi lang dahil sa gitna na meron siyang picture. Kalain mo damo. Ang lapad pero maliit. Diba? Ngayon ko lang na-experience na magkaroon ng plant na seed grown na malalapad yung dahon. Sa unang germination pa lang. Ayun panoodin nyo na lang para share nyo na lang kung meron pa kayong mga ibang mga seeds na napa-germinate na malalapad rin yung dahon. Pero ako kasi first time ko to na makapagpa-germinate na malapad yung dahon. So first, yung wala pang picture or isang picture pa lang, hindi nang kalalapad yung dahon na parang damo o ligaw na halaman. So ito naman yung sorry may trangkaso ko kahapon kaya pahinga lang ako. So ngayon makarecover na. So ito naman yung update sa Alata. Maraming namatay pero marami rin naman itong mabubuhay. At ang bilis na ito paramihin pagka lumaki-laki na. Kaya siguro way talaga niya to para makontrol yung dami. Nalagaan naman natin to ng maayos. Pero papansin ko dami na mamatay na mga old feature. Hindi na lang may mga kapalit. Tingin pa dito medyo may size, bilis lumaki. Yan, mainit dito kaya siguro. So ito naman yung kanina pinakita ko sa inyo, Truncata. Ito magandang good news So 3 trays yan, tanim natin. Pero isa lang siguro yung kunin natin para hindi tayo tagal. Ito yung tanim natin na Attenborough. May nabigyan na ako na ito na previous kasi bumili siya ng good size na Attenborough. Kaya lang wala pang picture kasi nga hindi naman acclimated dito yun. So ang good news, ito na sila. Medyo may mga nag-lip jump na. At iba rin yung itsura nila, di ba? Kumpara nyo dito. Ayan si Truncata. At ayan yung kanyang mga seedlings. At ito naman si Attenborough. Diba? Sa umpisa pa lang may difference na sila talaga. Ano na dito? Tingnan nyo to. Nandun naman sila sa maaraw pero ang hahaba nila.
So, alam niyo kung bakit tinanim ko rin yung mga seeds. Bukod sa wala nang masyadong nabili talaga sa Shopee. Kasi nga, saturated na yung mga seeds ng Nepenthes dito sa atin. Dami na nagbibenta. Kaya sabi ko, tanim ko na lang. Kaya, ito tinanim ko. At sa tingin ko, it will pay off pagka napalaki na natin sila. Kasi iba-iba yung kulay niyan pagka lumaki. Hindi tulad pagka galing sa tissue culture, diba? Kung ano yung mother na talaga yan. Pero dito sa seed grown, minalabas na iba't ibang mga traits. Oops, sorry. Yan o, kakaiba yung mga picture nila. Kaya maganda rin talaga mag-alaga ka ng seeds kasi makikita mo yung growth nila. Mula sa seeds, papalaki, anong nagiging itsura nila. So pagka bibili ka or magtuturo ka sa iba, hindi ka basta-basta makaluloko or mamimislead mo yung iba. Ayan, yung mga nag-leap jump dito. Ayan. May binigyan ako nung nakaraan eh. Galing, hindi dito dun sa isang trace. 2 or 3 peraso na seedlings. Dahil bumili siya no plant na balaki. Kung gusto nyo rin, bibigyan ko rin kayo basta't bumili kayo. Ang laking plant na Attenborough. But anyway, yun yung mga update no, dun sa seed crew natin ng mga Nepenthes. At sa stratification na rin na ginawa natin ahead of time. At credit kay Ma'am Carmen Espina kasi siya yung nag-recommend sa akin na gawin ko. Hindi ko talaga gagawin yun kung hindi niya sila. Kasi alam niyo naman ako, hanggat maaari hindi tayo gumagamit ng mga kung ano-anong mga proseso sa pag-aalaga. Mas simple, mas sustainable sa akin, mas okay. Pero yun nga, no? Nakatulong siya for faster germination. Yung germination rate naman, kung gaano karami, tsaka na natin makikita yun siguro after ilang months. Kung ilan yung mag-germinate. Pero okay siya. So hopefully, maging ganito lahat ng mga tinanim natin. At wala sana mamatay ka, no? So, ayun lang muna. At marami pa ako naisip na gawing video ngayon. Dahil matagal nga ako hindi nakapag-record. Totoo lang, wala na akong maisip noong mga nakaraang araw. Sabi ko na, gawa ko na lahat naman to. Pero may mga ngayon, may mga bago na natutunan ako na binigay sa atin na sitwasyon. So, thanks God. At may mga bago tayong content na maaaring makatulong sa inyo. Yung iba, matagal na itong pinapractice. May mga ilang tao talaga tulad ko na ayokong gawin kasi nga hindi naman natural sa Pilipinas na ako mga tropical pitcher plant pa to, di ba? So wala namang snow dito sa atin. So bakit ko lalagay sa freezer? Tapos no? Nakakapagparami naman ako without putting sa freezer, di ba? Kaya hindi ko ginagawa yung mga ganun dati. Pero ngayon, sa tingin ko, maganda rin na experience natin para mayroon tayong pagbasihan kung ano talaga maganda. So, hindi ko sinasabi na mas maganda yung ginawa ko ngayon dahil hindi pa naman sila nag-germinate lahat. So, malalaman natin yan, di ba? Kasi after 2 to 3 months, mag-germinate na lahat ng pwede mag-germinate noon. Tingnan natin kung mas marami, mas magandang tubo, mas mabilis, o kung ano pang mga factors ang pwedeng maging advantage ng pamamaraan na yun. So, comment na lang kayo kung na-try nyo na yan, yung seed stratification at kung ano pa yung iba na ginagawa nyo tulad yung iba naglalagyan pa ng agua oxinado ba yun? Yung iba naman pinapausukan, nagsusunog sila ng grass, tapos pinapausukan yung seeds, no, to simulate yung mga forest fire na doon tumutubo yung ibang mga carnivorous plant after that. So, ayun lang muna. At marami pa tayong video na gagawin. At God bless sa inyo. And bye-bye.